Good afternoon, everyone. I'd like to welcome you all to Face Down Sunday. And this is Ray Lizardo, and I'm very glad to be with you all today. And syempre naman, no, alam naman natin ang ating series ngayon. If it's your first time to be here, we are in our third installment of our preaching series entitled Nothing Left to Add. Now, what do we mean by that? Pagka wala ka ng kailangan idagdag, ibig sabihin nun, wala ka ng kailangan pagsikapan pa, di ba? Kasi tapos na eh, di ba? And all you can do is magpasalamat. Nothing to earn, everything to thank for. Yes. And syempre po, yung unang ating first installment, pinag-usapan natin, is about the problem that we cannot solve. At yung pangangailangan ng tagapagligtas, pangangailangan ng atonement, pangangailangan ng redemption. At kaya nga po, tinalakay natin, ano ba yung problema noon? Ang problema, kasalanan. Hindi natin masolve yun. Di ba? Kaya ang ganda ng usapan natin noon. And last week naman, Josh made a very good discussion and submission that we are loved before we lived. Ano, ibig sabihin nun, minahal na tayo bago pala tayo mabuhay? Oo, ibig sabihin talaga nun. Eh may plano na talaga, nakatakda na pala talaga lahat, no? Talaga may covenant na talaga si Lord sa atin eternally. Ibig sabihin nito, ang Panginoon pala, nung umpisa pa lang, may promise na. May promise na. Ibig sabihin, nung umpisa pa lang, may plano na. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang author at saka finisher ng ating pananampalataya, ng ating faith at ang ating buhay. Na bago ka pa lang ipinanganak, alam niya na kung ano ang mga gagawin mo. Alam niya na kung saan ka paparada. Alam niya na kung saan ka mag-aaral. Alam niya na kung ano ang sasakyan mong jeep mamaya. Lahat alam na niya. Pati yung bilang ng ating buhok. Well, actually, sa akin, medyo madadalian si Lord doon. Anyway, today, we are on our third installment. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is One Man's Ruin, One Man's Rescue. Ganda, di ba? So, wag na natin itong patagalin. And so our text for today will be coming from Romans chapter 5 verses 12 to 21. Medyo mahaba ito, no? Pero huwag kayong maiinip, ha? Medyo gagandahan ko na lang yung pagbabasa. Pero kung gusto nyo magbasa with me, mas maganda yon. Okay? Ang version po natin, the version that I'll be reading is from the NLT Bible. So, eto na po, mag-umpisa na po tayo. And the verses go like this. And so, verse 12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did. Now, Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. But there is a great difference between Adam's sin and God's precious gift. For the sin of this man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. And the result of God's gracious gift is very different from the result of that one man's sin. For Adam's sin led to condemnation, but God's free gift leads to our being made right with God, even though we are guilty of many sins. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone.
Because one person disobeyed God, many became sinners. But because one other person obeyed God, many will be made righteous. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. So, just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Grabe. Uwian na. Binasa ko pa rin yung mga verses talagang parang nadudurog na yung puso ko sa kagandahan at kabaitan ng ating Panginoon. Pero sige, pag-usapan natin ito, no? Si Paul po, no? He was writing, sumusulat po siya sa mga Romano, to the Romans who were very proud. Sobrang proud sila of their culture, yung power nila, and their identity. In their world, who your father really matters. Kasi kung sino ang head ng family mo, 'di ba? Iyon ang identity mo. 'Di ba dating walang last name na ginagamit, ang ginagamit kunyari Jesus, son of Joseph. 'Di ba? Parating nakaangkla or nakakabit doon sa pangalan ng tatay. Talaga naman, no? So, if your father is honored, you are honored. But if your father is disgraced, disgrasya ka rin. 'Di ba? You are also disgraced. Kaya, nung si Paul, when he talked about Adam and Christ, this is like parang wow, identity shattering ito. Parang sobrang wow, okay lang, medyo nakakabasag ito. Kanino ba ako? Ano ba ako? Kay Adam ba ako o na kay Christ? Kasi depende yan kung nakakanino ka, di ba? Medyo talagang nakakapatanong ng puso doon, di ba? Si Adam was not a private person. Hindi siya parang privado na nagkaroon ng ng pagkakasala. Actually, siya ang tinatawag na covenant head. Siya yung representative ng lahat ng humanity. He's like the spokesperson ng buong katauhan, lahat ng tao, 'di ba? Whatever he did counted for everyone. Ika nga, pagka hindi nakabayad ang tatay mo ng renta, hindi lang siya ang paalisin sa bahay. Lahat kayo aalis. Okay? Pagka hindi siya nakabili ng mineral water, lahat walang makakainom, hindi lang siya. 'Di ba? Parang ganoon 'yun. That's why doon sa verse 12, sabing ganoon, when Adam sinned, sin entered the world. 'Di ba? Hindi sinabing when people sinned, it all started. Nag-umpisa lahat sa isang tao, sa isang akto, sa isang kasalanan, sa isang rebellion. Okay? One act, one man, one rebellion. Diba? Doon nag-umpisa lahat yun. At dahil doon, pumasok ang kasalanan. Para siyang toxic spill sa water system ng humanity. Di ba? Pagka ang tubig, di ba? Pagka ang linis-linis ng tubig, matuluan lang yan ng isang dumi. Di ba? Parang ang dumi na. Madumi na yung buong tubig. Hindi ka na iinom doon. Di ba? Ganun yun. Kaya immediately, nung nag-rebel si Adam, okay, death is already of nature sa tao. Physical, spiritual, eternal, death spread to everyone. Ano ibig sabihin nito? Pagka sinabi mong death, because of sin. Okay, dahil dati, no, talagang perfect na perfect ang body ni Adam and Eve. Talaga, hindi na perfect sa figura. Sinasabi ko dito, perfect sa health. Tapos doon dumaan ang kasalanan, nagkaroon na ng pansarili nilang direksyon, pansarili nilang panlasa, mga gusto nilang kainin, mga gusto nilang gawin, na talagang nakakasira ng katawan nila. Kaya ito tuloy, naging vulnerable ang katawan. Talagang wala na. Pati ang physical body, lahat ng sakit natin ngayon, cancer, leukemia, hyperacidity, vertigo, lahat yan nag-umpisa sa kasalanan because of the spiritual rebellion. At ito po ay eternal. Talagang wala na, dire-diretso na yan. Wala na, talagang wala nang katapusan. Death spread to everyone. Diba? Bibigyan ko kayo ng isang example. Di po ba, nung umpisa, kasi lahat talaga, pag kami sinabi ang Diyos, no? O sige, Adam, pangalanan mo lahat ng hayop na. Ay, parang pakipakinggan, no? Okay, pangalanan mo lahat ng hayop. Yan, okay. O, pangalanan, ito yung mga okay, ikaw ang dito sa hardin, ikaw mag-ayos lahat. So lahat, pag kami sinabi ang Panginoon, yun ang tama, yun ang direksyon, yun ang pupuntahan, yun ang gagawin. Okay? Pero, nung sila, yung pinag-usapan natin nung unang installment, nung sila ay nagkasala, nung nagkaroon sila ng consciousness at kagustuhan na,
pwede pala akong hindi sumunod sa Panginoon. Pwede pala akong hindi sumunod sa Diyos. Pwede pala akong pumili ng sarili ko. Di ba? Talagang niloko sila ni Taning doon, di ba? Parang chismis lang ang dating ng ni Taning, di ba? Talagang niloloko talaga. Kaya ngayon, nung natuto sila, nagkaroon sila ng consciousness na pumili, eto na. Pumasok na ang pride sa kanila. Pumasok na ang pangsasarili. Kumbaga, pumasok na yung, ito ang gusto ko. Ito yung gagawin ko. Ako ang magko-control dito. Ako ang mag-approve dito. Kailangan komportable ako. Kailangan ako ang may control. In short, punong-puno na ng idolatry. Di ba? Ito isipin nyo ha. Ang isang sanggol, nung lumabas siya sa pupunan ng kanyang nanay, ano ang ginawa niya? Ano ginawa niya? Anong unang ginawa niya? Ang unang ginawa niya ay umiyak. Di ba? Ano ba ang bakit ba umiiyak ang sanggol? Ibig sabihin may gusto siya. Di ba? Wow. Unang-unang akto pa lang. Di ba? Nung tayo ay pinanganak, may gusto ako. Di ba? Di ba ganun naman ang baby pagka gustong magpakarga, iiyak. Pagka gustong magpalinis ng dumi, iiyak. Pagka gustong kung gusto ng pagkain, iiyak. Lahat. Basta may gusto siya, iiyak. Yun ang unang ginawa ng baby. Kaya kita mo, mula pa lang sanggol, yung unang akto mo pa lang, rebellion na. Ako, may gusto ako, iiyak ako. Di ba? Pero ito yung twist dyan. If there is a first Adam, there is a second Adam. Yan. Now, who is that? Jesus is the second and the last Adam, the new covenant head. And if Adam brought condemnation, Christ brought justification. Grabe, no? Kumbaga, kung si Adam nagbigay dahil sa kanya, nabigyan tayo ng judgment, nabigyan tayo ng verdict, ang Panginoong Hesukristo naman nagbigay ng justification, parang acquittal, di ba? Grabe, dalawang heads, okay? Two heads, two humanities, no neutral ground. Nakakanino ka ba? Are you in Adam na condemned, or are you in Christ na justified? And that is the scandal of the gospel. Hindi ito self-help. It's about who represents you before a holy God. Tanungin mo ngayon, sino ba ang nagre-representa sa'yo? Na kay Adam ka ba o na kay Kristo? Okay, himayin natin ng konti yung mga binasa natin kanina. Sabi ganoon dun sa verse 12, di ba? When Adam sinned, sin entered the world. Sabi ng Bible sa Genesis, di ba? In the beginning, God. Walang sinabing, in the beginning, I. O kaya, in the beginning, you. Hindi. Ang sinabi, in the beginning, God. Okay? It was all God. Okay? It was, and it will always be starting with one starring billing. Okay? God. Alam niyo yung kunyari, pag sinabi mong Mission Impossible, talagang wala nang iba. Ang star talaga dyan is si Tom Cruise. Pag sinabi mong si Batang Quiapo, wala ka nang iisipin. Kung hindi, si Coco Martin, di ba? Pag sinabi mong Face Down Sunday, wala ka nang iisipin. All for Jesus. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang talaga nagmamayari na lahat ng pagluluwalhati at pagsasamba natin. Lahat noon pa. Kaya nung umpisa pa lang doon sa Genesis, pag kami sinabi si Lord, yun lang ang masusunod. Wala nang iba. Di ba? Kaso ito na. Nung nag-isolate si Adam and Eve, si Adan at si Eva, doon na nagkaloko-loko, boy. Doon na nagkagulo. Okay? Alam nyo, ang enemy, alam niya, mahihirapan siyang kumbinsihin ka magrebelde pagka nakadikit ka kay Lord. Kaya mo kung ano ang favorite playground niya? Isolation. Hihintayin ka niya at pagka nakita ka niya na wala ka sa presence ni Lord, ay, nako po, eto na. Umpisa na, praying, okay? Umpisa na ng boxing yan. Diba? Tinansin nyo ang naka-experience na pagka hindi ka nagbabasa ng Bible, okay, hindi ka nag-pray, nagiging mainitin ang ulo mo. Oh, aminin. O, di ba? Nagiging sariling diskarte ang mga decision making mo, di ba? Nagiging mapag-angat ka ng bangko mo, parang parating ako. Tuwing magsasalita ka, ako nga eh. Parang tuwing hinihintay mo lang matapos magsalita yung isa, gusto mo ikaw kagad, kailangan masabi mo yung experience mo. Kunyari, ang feeling mo, nagsishare ka, pero it's all about you. Binibida mo ang sarili mo. Di ba? Gusto mo ikaw parati ang naririnig, ikaw parati ang bida. Di ba? Sino naka-experience na sa inyo ng gano'n? Okay, ako na una magtataas ng kamay.
'Di ba? Pagka kunyari hindi ka nag-worship kay Lord, hindi mo nakausap si Lord, hindi ka nagbasa ng Bible mo, gano'n, 'di ba? Ang taas ng anxiety mo. Bakit? Kasi ang nagko-control sa'yo is yung mga status sa Facebook, yung mga nakalagay sa Inquirer.net, yung nakalagay sa TikTok. O 'di ba? Kung ano-ano yung mga nakalagay doon na statements, yun ang pumupuno ng utak mo. Grabe, sobrang toxic, 'di ba? Bakit? Kasi wala kang direksyon. Wala kang direksyon sa buong araw mo. Punong-puno ka. Ang dali mong mag-worry. Di ba? Ang dali mong mag-worry sa pera. In short, lumalabas ang sungay. Di ba? At mga Diyos-Diyosan na nabubuo natin. Di ba? Di ba? Yun ang ginawa. Yun ang ginawa ng kalaban. Talagang ang gusto niya isolation. Kaya huwag kayong magpapa-isolate. Parating kahit na anong ginagawa nyo, nagluluto kayo, talaga namang pagka nagluluto kayo, you worthy of it all. Worship ka lang. Pagka nagpaparada ka, Lord, pengi naman ng parking space. Pagka nagsha-shopping ka, pagka nasa Shopee ka, Lord, ito ba, kailangan ko ba talagang bilhin ito? O ako lang ang talagang dumidiskarte? Kung baga lahat yun, lahat parating punta ka, talagang si Lord ang puntahan mo parati. Kasi ganyan ang nangyari kay Adan at saka kay Eva nung humiwalay sila, nung nawalay sila sa Diyos. Okay, walking lang sa park. Tapos ayun na, kumbaga parang naglalakad ka lang sa bangketa, tapos doon nakakita ka, uy, murang DVD, di ba? Ng mga dating, ng mga 90s yata yun. Tapos may mga software doon. Tapos doon, uy, ang mura, 90 pesos lang. Bumili ka ngayon. Nung pagbili mo ngayon, wala ka namang iniisip doon, bago noon. Pero dahil doon, binuksan mo, inopen mo yung software, pinag-aralan mo, wala na, hindi ka na matawag kumain sa hapunan, wala ka ng time, hindi ka na nag-aaral. Bakit? Kasi bigla kang natuon doon sa focus na yun. Tinanggal nun yung focus mo sa lahat ng kailangan mong gawin. Ganyan ang kalaban. Tinatanggal niya ang focus mo sa Panginoon. 'Di ba? Kaya ano nangyayari sa iyo? Stress ka parati, 'di ba? Tapos doon pagka tinawag ka, "Oh, kain na." "Ano ba? Kanina ko ba sinabi, mamaya na ako." Oh, 'di ba? Ikaw pa galit, 'di ba? 'Di ba? Kaya yan, ganyan. Akala natin pasimple lang ang kalaban, pero grabe, 'di ba? Hindi mo pwede sabihin na, "Lord, tao lang ako, marupok lang ako." 'Di ba? Isipin mo 'to, bigyan ko kayo ng example, ha? Isipin mo 'to, kunyari, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung wife mo o kaya yung husband mo o kaya sige sa lalaki na lang, kunyari kasama mo yung girlfriend mo o kaya kasama mo yung wife mo. Tapos naglalakad kayo sa department store, 'di ba? Naglalakad kayo. Tapos no'n biglang sabi mo, "Mahal, punta muna ako do'n sa kabila, may titingnan lang ako." 'Di humiwalay ka ngayon 'no. Tapos no'n nung pagpunta mo do'n sa kabilang aisle, bigla ka ngayon may nakitang magandang girl. Grabe, Miss Universe ang dating. 'Di ba? Tapos no'n ang ganda pa ng porma niya, ang ganda ng mata niya, tisay na tisay, 'di ba? Tapos 'yun, 'di eto na, tapos gusto mong kilalanin, pupunta ka na, tapos pasimple ka na, tapos biglang dumating yung asawa mo o yung girlfriend mo, ay, biglang tingin ka, ay, o anong ginawa mo? 'Di ba? Kaya naman talaga pagka nasa presensya ka, nung dumating yung presensya ng asawa, nung girlfriend, biglang hindi mo na gagawin, 'di ba? Ganyan din 'yun. O punta naman tayo kunyari sa mga girls naman, 'di ba? Kunyari ikaw, eto ka, nandito ka na, eto punta ka punta ka na sa ano ba mga sa Shein, 'di ba? O kaya sa TikTok, right? O kaya sa Shopee, o kaya sa Lazada, eto na, no? Talagang ang dami mong ina-add to cart, tapos pagka wala yung asawa mo, talagang tuk, 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 puro add to cart ka, tapos binibilisan mo ngayon na umorder. Sabay biglang, oy, nakikita ko, biglang sabi ng asawa mo, oy, nakikita ko rito dumadagdag. O, di ba? Sabay, hindi, tinitingnan ko lang, linalagay ko lang sa favorites. Next! Di ba? Di ba? Kaya mo naman pala pigilan. Bakit? Pagka nandyan yung presensya ng asawa mo, napipigilan mo. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo pwede sabihin na ganyan yan. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, tao lang ako marupok. Hindi. Hindi. Ang nangyayari dyan kasi is parating humihiwalay tayo ng direksyon, nawawala ang focus natin sa Panginoon. 'Di ba? Yun ang nangyayari. Alam niyo ito, real talk lang ha. Okay, real talk yan ang title ng series natin sa ating Anchor Devotions, okay? 7 a.m. Mondays to Friday, umattend ka. Sabihin mo sa katabi mo, umattend ka. Okay? O sige, anyway, real talk lang ha. Ito alam niyo, sa totoo lang, kaliwat kanan ang temptation ng kasalanan. Pagising mo pa lang, lumabas ka pa lang ng bahay, pumunta ka pa lang kung saan, pumunta ka sa grocery, pumunta ka sa gasolina, lahat may temptation. In fact, pumunta ka lang nga sa computer mo, may temptation na kagad.
'Di ba? So ang hirap, paano 'to? Hindi ko mapigilan kahit saan ako. Alam niyo kasi nakatingin tayo doon sa temptation. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, set your eyes on, okay, set your eyes, focus your eyes on the author and the finisher of your faith. Ibig sabihin nun, instead of struggling, na ano ko, ayoko tingnan niya, ako ayoko tingnan niya, hindi, tumingin ka sa Panginoon. Dahil pagka tumingin ka sa Panginoon, yes, kaliwat kanan nga ang temptation, pero ikaw naman ay nasa presensya ng Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa iyo. Di ba? Di ba? Talagang balik pa rin kay Lord ganyan. Kaso ganyan nangyari kay Adan at saka kay Eve. Di ba? Kay Adan at saka kay Eve. Ang tigas, no? Parang gusto mo, di ba? Humiwalay kasi sila sa presensya ng Panginoon. Akala naman nila, hindi sila nakikita ng Panginoon. And I'm not only talking about physical or tangible presence. No, I'm talking about yung spiritual presence. Okay? Yung puso nila, yung pananampalataya nila, yung relasyon nila, kung kumalas sila sa Panginoon. Kaya alam nyo, yung ginawa na paglabag ni Adam at saka ni Eve sa Panginoon, hindi lang yun, ay, napakagat ako. Hindi. It's not the act, it's the heart. And the heart that they had was a heart of rebellion. Diba? And that's the reason why under the first Adam, there was condemnation and death. Yan. Kaya sabi nga nun, di ba? Ang sabi nga nun sa binasa natin kanina, for everyone sinned. Okay, in fact, sa Greek, hindi ko na sasabihin yung Greco dyan para hindi tayo malito. Ang ibig sabihin nun, because all sinned, or in all who sinned. Di ba? Lahat ng guilt because of our federal head, yung pinakanamuno sa atin dahil sa sin ni Adam, all sinned. Yung guilt niya na paratang sa atin, na impute sa atin. Itong si Paul, no, hindi siya hindi siya nagde-describe ng imitation. He's describing representation. Gaya ng pinag-usapan natin kanina sa sanggol, di ba? Na inherit natin kay Adan at saka kay Eva, yung sinful ako, gusto ko, kailangan ako, nature. Di ba? You were condemned because you belong to a fallen head. Dahil ikaw ay nasa isang leadership or headship ng isang makasalanan at rebelding tao. At pati yung nature niya, lahat ng nature niya napunta sa iyo. Your sins are just the evidence. Kaya nga, when Adam sinned, sin entered the world. You were ruined by a representative. Kumbaga, di ba, pagka kung ano yung nakakagisnan mo, yun na rin ang nagagawa mo. Ganun. Di ba, parang ano yan eh, parang kunyari yung CEO, di ba? Kunyari yung CEO nyo, pagka nag-commit siya ng fraud, pinasarado yung buong kampanya, hindi lang siya ang tinanggal. Lahat ng empleyado, yung buong kampanya are under investigation. Damay lahat. Kaya I'm telling you, representation is real. Alam nyo, recently, no, meron ako nakitang reel sa aking feed, no, isang Pinay na OFW, okay, na nasa Dubai. Alam naman natin, 'di ba? Binomba ang Dubai ng Iran, no. I'm not talking about politics, I'm talking about this OFW, 'di ba? Tapos nakita ko tong Pinay na to tumatakbo, iyak ng iyak, nanginginig kasi yung mga missiles, okay, bumabagsak. Nakikita ko doon sa likuran niya, bumabagsak siya, talaga iyak siya ng isa. Wala siyang kinalaman sa nangyari, pero dahil nasa ilalim siya sa federal ng UAE, okay, pati siya nadamay sa mga pagbobomba. Ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari sa atin at saka kay Adan at Eva. And that's the reason why I'd like to really pound on this. You did not come into this world with a clean state, but with a guilty record. And I'm not, hindi po ako pessimistic or hindi po ako negative thinker, hindi. That is Romans chapter 5. Yan po ang banal na kasulatan. Yan po ang sinasabi ng Bible. And until you admit that you were born condemned, you will never see that you need a new representative. You will never see that you need Christ. Diba? So okay na okay ka ba kay Adam ngayon? Gusto mo yung nai-stress, mainitin ang ulo, gusto mo yung pupunta sa kangkungan ng impyerno, at gusto mo yung hindi mo natitingnan ang mga grasya ng Panginoon at mga pagmamahal at faithfulness ni Lord. Kasi bakit? Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa iyo. 'Di ba? Pero sabi ko sa verse 15, but there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift.
under the second Adam, grace was made abundant. Grabe. Di ba? Talagang in-emphasize, talagang dinikdik, talagang diniin ni Paul yung pagkakaiba nung unang Adam at saka yung pangalawang Adam na si Kristo. The rebellion brought death, pero the gift of God brought life. But it's not just the opposite, it's superior. Ha? Hindi lang tayo para may comparison. Hindi, wala talagang comparison. Dahil yung gift or yung tinatawag na charisma, kasi po ano nandiyan po nanggagaling yung word na gift sa charisma sa Greek, mean to say yung gift, no? It comes through as the perfect gift. It's the grace of one man. And that one man is Jesus Christ. Kaya mapapansin mo, parati nga, di ba, pagka nagbabasa ka sa Bible, parati yung sinasabi, that one man. Ibig sabihin ng one man, wala nang iba. Whenever he refers, pagka nagre-refer siya kay Jesus Christ, di ba, parati yung sinasabi, that one man. Ibig sabihin talagang very distinct, talagang yun na yun, walang katulad ang ating Panginoong Jesucristo. Talagang binibigyan ni Paul ng parallelism between Adam and Christ as the two heads of humanity. Pero kung yung act ni Adam nagbigay ng condemnation for all, yung act ng ating Panginoong Jesucristo nagbigay ng justification for all who are His, for all who are in Him. Grabe, di ba? Kaya di ba sa binasa natin kanina, merong phrase na abound to the many means super abundant siya, super dami siya, sobrang talaga hindi mo hindi mo maaarok. I'm telling you, grace doesn't just cancel sin. It overflows with righteousness and life. Kaya yung binasa natin kanina, sabi nga the free gift is not like the trespass. Ibig sabihin nun, yung regalo, walang comparison doon sa kasalanan at pagre-rebelde na ginawa ng tao. Diba? Talaga hindi lang siya equal opposite. It is overwhelmingly greater. Here's the scandal. Ito yung scandal ng grace. Okay? You are not just forgiven. You are enriched. You are not just pardoned. You are adopted. Okay? The gift outweighs the debt. Hindi lang zero balance. Meron ka pang inheritance. Di ba? Mas malakas ang biyaya kesa sa kasalanan. Katanga natin a few weeks ago, di ba? Sabi ganoon, sin was greater but Jesus is stronger. Di ba? Mas malalim ang obedience ni Christ kesa sa rebellion ni Adam. Christ's obedience tramples the rebellion of Adam. Ito, bigyan ko kayo ng isang example. True to life po ito. Kwento lang tungkol sa akin. No? Alam niyo po, nung bata pa ako, medyo magandang allowance ko. Kasi siyempre, maganda yung trabaho ni Erma at ni Erpan dahil sa kabutihan ng Panginoon. Okay? So, kaya ngayon, yung allowance ko, medyo maganda. Alam niyo po, ito walang lamlagan dito. Medyo baka may mahalata kayo rito. Okay, di ba? Alam niyo dati, noon, ang soft drinks noon, pakabibili ako ng Pepsi. Alam niyo kung magkano? 150 piso tsaka 50 centimos, ganun yun. Tapos noon, baka gusto kong bumili ng pansit palabok, yung palabok, no? Okay, doon sa may UST, sa Co-op, okay? Alam niyo kung magkano yun? 450. Ganun kamuro, talagang busog na busog ako. Tapos medyo maganda nga yung allowance ko. Talagang yung allowance ko, hindi lang niya ako nililigtas sa gutom ko. Alam niyo kung ano pa? Nakakapaglibre pa ako sa mga ibang barkada ko. Oo. Kaya dami mga nakadikit sa akin doon. Anyway, pero ganun, di ba? Hindi lang ako naligtas. Nakapag-share pa ako sa iba. At saka alam niyo po ba, hindi lang yun. Kumbaga, yung medyo, dahil nga maganda yung allowance ko, yung tipong every week pwede akong bumili ng branded na rubber shoes. Talagang pupunta ako sa hindi pa SM noon, Shoe Mart pa ang tawag doon. Di ba? Tapos pupunta pa ako sa Marikina Shoe Expo. Di ba? Di ba? Pwede akong bumili ng gano'n. Kaya yung binibigay na allowance sa akin ng parents ko, okay, hindi lang siya pangligtas ng pantawid gutom ko. Hindi. Talagang nakakain ako. Tapos noon, nakakabili pa ako, napapaganda pa yung mga pananamit ko. Tapos noon, nakakapaglibre pa ako. So, ganyan. I mean, binigay ko lang yung example na yun. Ganyan ang Panginoon. Hindi ka lang niya nililigtas sa gutom. Di ba? Meron ka pa, pati buhay mo, ginagawa niya ng paraan na ikaw ay hindi ka storm-free life, pero storm-proof life ka.
Kasi ang kasiyahan mo, hindi na sa mga bagay-bagay, hindi na sa mga materialis, kundi ang kasiyahan mo nasa Panginoon na kahit na ano pa, may sakit ka o malusog ka, may pera ka o wala ka, hindi yan ang magdidikta ng iyong pananampalataya, hindi yan ang magdidikta ng security mo, hindi yan ang magdidikta ng nararamdaman mo. Ang nagdidikta niyan ay yung pag-ibig at pagmamahal na kilig ka ng Panginoon. Kaya ang peace mo, it transcends all understanding. Yung hindi mo maintindihan, pero ang saya-saya mo. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kahit na ano pa ang iyong pinagdadaanan. Grabe, di ba? Ganyan kalaki ang discrepancy or ang pagkakaiba ng binigay ni Adan at saka yung grace ng ating Panginoon. Sabi ganun, verse 19, because one other person obeyed God, many will be made righteous. Now, gusto kong mag-focus doon sa many will be made righteous. Okay? Number one is many. Hindi niya sinabing all will be made righteous. Okay? Alam niyo, meron po akong i-share sa inyo. Ang tawag po dito is unconditional election. Okay? Unconditional election. Bakit unconditional? Ibig sabihin nun, walang kondisyon, this is not about you, this is not about your performance, this is not about what you can do, but what Christ did. So, ang conditions na nag-state is si Kristo. Siya ang namili, siya ang nagdesisyon, siya ang kumuha, ang bigyan ng direksyon. Okay? Kaya, hindi to all, but many, meron talaga siyang pinili. I know my sheep, and my sheep knows my voice. Yung pinag-usapan natin sa devotion natin sa Anchor, di ba? Ibig sabihin, many, sabi rin sa Biblia, di ba? Many are called, but few are chosen. And He will make them righteous. They will be made righteous. And because it is unconditional, sabi nga natin, unconditional yung pag-elect or yung pagpili sa kanila. Okay? Ibig sabihin nito, it's not about their righteousness, but it was because of the righteousness of Christ. Di ba? Kaya talagang wala tayong masasabi. Wala tayo. Ito yung grasya na binibigay ng ating Panginoon na talagang naman tinapakan ang binigay na condemnation nung pagre-rebelde ni Adan. Di ba? Ito, isang illustration ito. Kunyari, pagka manonood ka sa MOA, okay? Sa MOA Arena ng PBA o kaya ng Taylor Swift, di ba? Sige, lahat naman invited, di ba? Sige, okay, lahat sa dyaryo, sa billboard, sa radyo, di ba? Lahat talagang naka-advertise siya. So many will be able to attend, but not everyone can attend. Di ba? Ibig sabihin, ito yung pinag-usapan ni Josh, okay? Last week, okay? Bago ka ipinanganak, bago ka pa nagkamali, bago ka ginawang righteous, pinili ka na ng Diyos. Grabe. Kaya, huwag mo sasabihin kasi magaling ako kumanta. Hindi mo sasabihin kasi magaling akong magsalita. Hindi, kasi sa magaling ako magmahal. Hindi. Dahil sa magaling ang Panginoon magmahal. Siya lang talaga. Di ba? God chose you not based on your foreseen faith. No. Yung parang nakita niya na ahead. No. It's not because nakita niya na yung mga decision mo in the future. No. Hindi dahil sa nakita niya yung mga good works mo, yung potential mo, o kaya yung spiritual resume mo. Hindi reactionary ang pagsasave sa'yo ng Panginoon. Ibig sabihin ng reactionary, yung parang hindi lang siya nag-react, ay, kailangan kong mag-rescue kasi may nangyari doon. Hindi. Talagang lahat yan, meron na siyang plano. Alam niya lahat ng mangyayari. God chose you. Hindi ito yung, mabait ito in the future. Sige, isi-save ko siya. Hindi ito yung, magiging worship leader ito. Promising siguro. Hindi ganun. It's purely about the grace, the sovereignty, and the love of God. Unconditional election means hindi ka na-save dahil nag-level up ka. Hindi ka na-save dahil sa magaling ka. Na-save ka kasi minarkahan ka ng Panginoon. Akin ito. Walang application form, walang audition, walang top 10 most deserving, hindi dahil sa nasa highest honor ka. Hindi. Bago pa lang, eternity pa lang, God already said, mine. At hindi yun random, hindi yun random. Lahat ito hindi yun tayo kasi pipikit ako tapos kung ano yung matudukan. Hindi. It was rooted and it is rooted and it will be rooted in His will, in His wisdom, and glory.
Di ba? Hindi yung faith muna bago kita piliin. Hindi yung repentance muna bago kita piliin. Hindi yung potential muna bago piliin. Hindi. Ako nga ang gumawa. Sabi ng Lord, ako nga ang umpisa ng faith mo. I'm the author of your faith. Ako rin ang finish sa'yo. Di ba? So, bago ka pa mag-repent, pinili ka na ng Panginoon. Your restoration to God is not the result of your repentance, but it is the result of the cross. Election to regeneration, to faith, to salvation. Hindi baliktad. Okay? Righteous. You were never righteous. You are only righteous now because of the righteousness of Christ. When Paul says many were made sinners, he doesn't mean they became morally corrupt by imitation. No, 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 no. Ang ibig sabihin niya dito is that naging makasalanan kasi dahil kay Adan. Pero similarly, many will be made righteous. It doesn't mean dahil sa nagkaroon ka ng magandang moral ascendancy. Hindi. Kundi dahil sa obedience ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe. Kanino ka ba? Kanino ka ba? And that is what you call the great exchange. Ayan, isang popular term sa theology, the great exchange, o kaya the double imputation. Ibig sabihin nito, no, your sin was credited to Christ and His righteousness is credited to you. Okay? And that's not self-improvement. That's substitution. Iyan ang pinaka-core ng gospel. Hindi ka tinulungan ni Kristo para gumaling. Hindi. Pumalit siya sa iyo. At ngayon, kapag tinitingnan ka ng Diyos, si Kristo ang nakikita niya. Grabe, di ba? And to give you a clearer picture or a clearer illustration of one man's ruin and one man's rescue, let me show you a few pictures. May mga papakita po ako sa inyo mga litrato na pina-generate ko sa mga AI tools, okay? At ito po. Alam niyo po, alam naman natin na nung Genesis sa Bible, okay? In the book of Genesis, sinasabi na yung tao, si Adan at si Eva, nilagay ng ating Diyos sa hardin. And we know that God placed them in the Garden of Eden, okay? And dun sa Garden of Eden, there were two trees, okay? Dalawang puno po, okay? Ang isa is the tree of life. Yan. Ito po ang tree of life, okay? Yan po ang puno ng buhay na walang hanggan. Yan. Tapos naman po, meron isa pang puno. Ang tinatawag na the tree of the knowledge of good and evil, na dito nakapulupot ang ahas, ang serpent na tumukso kay Adan at saka kay Eva, na kumain ng prutas na yun. Dahil nga ito nga, di ba, napag-usapan natin kanina, na humiwalay si Adan at saka si Eva sa presensya, yung spiritual presence, even physical presence, yung focus nila, yung emotions nila, yung mentally, they actually isolated themselves and focused on what the devil was offering them. Okay? Kaya dahil dito, alam na natin, bumagsak sila, di ba? Bumagsak sila, nagrebelde sila, kumain sila ng prutas na yun. Hindi naman nila sila sabi na apple yun talaga sa Bible. Okay? Basta prutas ang sabi sa Bible. Okay? At dahil dito, pinalayas ng Diyos si Adan at saka si Eva at sinarado ang gate ng tree of life na hindi na sila makakapasok dahil may nagbabantay na isang cherubim or isang anghel na nagagwaldya na may hawak na flaming sword. Nasa Biblia po ito, basahin niyo po sa Genesis. Okay? So ito po, kaya talagang nagkaroon ng condemnation, nagkaroon ng separation talaga. Nagkaroon ng paghihiwalay. At dahil sa ginawa po ni Adan at saka ni Eva, sa paglabag at pagrebelde sa Panginoon, dahil kumain sila sa tree of knowledge of good and evil, nagkasala po sila at ang sinful nature ay napunta po sa buong humanity. Pero alam niyo po, kung si Adan, okay, nakasalamuha ng puno na yun, ang pangalawang Adam, the second Adam or the last Adam, ang ating Panginoong Jesucristo, ay tumanggap at nakasalamuha din ng isang puno. At ang punong yan ay kung saan siya ipinako, ang krus. Kung ano po yung condemnation, kung ano po yung separation sa pagre-rebelde ni Adan dun sa puno ng kaalaman ng tama at mali. Ito naman, si Kristo naman ang tumanggap ng lahat ng parusa, lahat ng galit, lahat ng pot, lahat ng wrath na dapat ikaw ang tumanggap. Tinanggap ng Panginoong Jesucristo natin sa krus, sa puno ng krus sa Kalbaryo. Ang tanong, kapatid, nasa ang puno ka ngayon? Nasa puno ka ba ni Adan o nasa puno ka ng krus ni Jesucristo? Alam niyo, this is highly symbolic.
This is highly symbolic. Natatandaan niyo po ba itong scene na ito? Hindi po ba si Jesus yung nasa gitnang krus at may dalawa siyang kasama na criminal doon. Hindi naman po criminal si Jesus, pero ipinago pa rin siya, crucify pa rin po siya. Pero nandun po, nasa dalawang krus, nasa dalawang puno po, yung dalawang criminal. Yung isa hindi nagsisi at mas lalo pa niyang minak nga ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang yung isa, ang sabi ka noon, Jesus, huwag mo akong kakalimutan. At ang sabi ni Jesus, huwag ka mag-alala, magmula ngayon, kasama kita sa paraiso. Now this is the highly symbolical figure of the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Kapatid, nasan ka ngayon? Dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus sa Kalbaryo, sa puno ng krus sa Kalbaryo, okay, ang gate ng tree of life ay nakabukas na at wala na ang cherubim na may flaming sword na nagbabantay. Lahat ng papasok sa tree of life dadaan na sa Panginoong Jesucristo. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya kapatid, nasaan ka? Nasa puno ka ba ni Adan o nasa puno ka ba ng ating Panginoong Jesucristo? Alam mo, ngayon, yung puno ng krus ay wala na ron si Jesucristo. Hindi siya nanatili doon sa cross. The cross is now empty and Jesus is waiting for you at the gates of the tree of life. Alam mo kapatid, Adam was covered by leaves. Pero si Jesus was uncovered on the cross. Si Adan, nagtago sa mga dahon. Si Jesus, hinubaran sa cross. Adam reached for the forbidden tree. Jesus was nailed on the cursed tree. Diba? Adam disobeyed and condemned many, but Jesus obeyed the Father to justify many. Grabe. Adam, okay, si Adam, he kept on blaming, but Jesus bore the blames. Diba? Si Adan, okay, naglagay ng kahihiyan sa buong mundo. Si Jesus, in-endure niya, tiniis niya lahat ng kahihiyan para matanggal sa iyo. Adam failed in a garden, but Jesus triumphed in a garden. Diba? Si Adan, pinalaya sa presensya ng Panginoon. Si Jesus, ibinabalik ka sa presensya ng Panginoon. Saan puno mo ngayon, kapatid? Hindi ka pwedeng maging neutral. Hindi ka pwedeng 50% Christian, 50% hindi. Hindi ka pwedeng 50% Jesus, 50% Adam. Hindi pwedeng ganoon. You were born in Adam, but you can now be in Christ. Okay, pagka na kay Kristo ka, hindi ito life upgrade. Hindi ito yung parang gaganda mo. Hindi ito life upgrade. Siya ang pumalit sa iyo. Siya lang ang hope mo sa darating na judgment. Kaya walang excuses ito. Nasa ang puno ko ngayon. Magre-repent ka ba? Ikaw ba ay Kristiyano talaga o nag-Kristyanismo lang? Di ba? Alam mo, sinasabi ko sa iyo, yung repentance mo, ang Panginoon ang humihipo sa puso mo ngayon. Ikaw ba ay magre-repent? Kakapit ka ba kay Kristo? Ang hinihingi ng Panginoon sa iyo ngayon is yung puso mo, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. Come to Him right now. He is waiting for you at the gate on the tree of life. There is nothing to add. There is nothing to earn, but everything to sing for. Mag-worship tayo ngayon. This time, mag-worship tayo ngayon. Itaas natin ang mga kamay natin. Huwag lang ang boses natin ang ikanta natin, kundi ang mga puso natin ilagay natin sa puno ng krus ni Jesucristo. Dahil siya ay worthy ng lahat.